Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang mga uri ng pangungusap. Pero bago iyan, ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais niyang ipaabot. May 4 na uri ang pangungusap. Ito ang pasalaysay, patanong, pautos sa pakiusap, at padamdam. Una, ang pasalaysay. Ito ay pangungusap na naglalahad ng isang katotohanang bagay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Maaaring tawagin ding paturol na pangungusap ang pasalaysay. Halimbawa, si Jose Rizal ay kinikilalang bayani ng ating lahi. Madalas sangulan sa aming lugar. Mababait ang aming mga guro. Ang mahabang muog ng China ay popular sa buong mundo. Ang Hail Holy Queen ang isa sa nilalaman ng doktrina Kristiyana. Ang Urbana at Filiza ay aklat ng mabuting asal. Ang pangalawang uri naman ay ang patanong. Ito ay mga pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos sa tandang pananong ang patanong na pangungusap. Halimbawa, saan ka pumunta kahapon? Ano ang pangalan mo? Ilang bulaklak ang hawak ko? Saan ka nakatira? Sino ang may-ari ng bag na ito? Alin sa dalawa ang mas mabigat? Ang ikatlong uri naman ay ang pautos sa pakiusap. Ang pangungusap ay pautos kung ito ay naguutos at pakiusap naman kung ito ay nakikiusap. Maaaring gamitin ang mga salitang pake at maaari kung nakikiusap sa isang tao. At gaya ng pasalaysay, tuldok din ang ginagamit sa pautos o pakiusap na pangungusap. Halimbawa, pakibigay ito kay Drew. Dalhin mo ang gamot sa ospital. Ilagay mo na ang mga sangkap. Kunin mo ang mga bag ko. Maaari mo ba akong samahan mamaya? Tulungan mo ako dito. At ang panghuling uri naman ng pangungusap ay ang padamdam. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Maaaring pagkagulat, kasiyahan, takot o pagkamangha. Ginagamitan ito ng tandang padamdam. Halimbawa, wow! Ang ganda naman ng damit mo. Aray! Ang sakit ng paa ko. Naku! Nakalimutan ko ang sinaing. Yes! Nanalo ako. Nasusunog ang bahay namin. Ah! May ahas! Yun lang po at maraming salamat.